Ama naming Diyos na Yahuwah, maraming salamat po sa lahat ng iyong mga pag-iingat sa amin. Hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat po, Ama. Hanggang ngayon taglay namin ang aming dakilang karapatan, ang tumawag, magpuri sa iyong napakadakilang pangalan. Patawad po sa aming mga pagkukulang, Ama. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Pakilinisin nawang ganap ang aming mga puso't isipan. Maging karapat-dapat po kami sa iyong banal na harapan. Ama, muli mag-aaral kami ng iyong mga katotohanan. Maaari po ba isangkap sa amin ang mga katangiang aming kailangan upang nang sa ganon buong linaw naming maunawaan ang mga aral na aming tatanggapin, sa mas lalo pang ikatataas ng uri ng aming pagkapaglilingkod sa iyo. Pakibasbasan mo po ang aming kapatid na mangunguna sa aming pagsamba. Isangkap sa kanila ang mga katangian na kanilang kailangan, ang katalinuhan at karunungan nagmumula sa iyo. Ibasbas mo po sa kanila ang Espiritu Santo, nang sa ganun lahat kami ang mamakinabang, lahat kami tumibay, tumatag sa aming pananampalataya, lahat kami patuloy na maging kalugod-lugod sa iyong banal na pangalan. Ama, pakibasbasan mo po ang aming mga handog na aming isinimpan. Magamit nawa ang mga aming mga handog sa lahat ng kanyang kaukulan. Pakibasbasan mo rin po ang aming mga ikinabubuhay, upang nang sa ganon may pangtustos kami sa aming mga pangangailangan, lalo na tigit sa lahat sa gaton naming mga paghahandog po sa iyo. Buong buo ang aming pag-asa, aming Ama. Dinirinig mo po ang aming mga panalangin. Pinatatawad mo rin kami sa aming mga kasalanan, sapagkat ang lahat ng ito'y buong galang po naming hiling sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Aral ng ating kaligtasan, unawayan ang dinggin. Ihayag na may kagalakan ang mga naiyahuman. Magsinawin ng pagpupuri sa pag-ibig ng Ama. Iinay tunganan niya ang Panginoong Yahushua. At ngayon'y natin kilatan ang pangalan ng dakila, pagkat sa kasalingan upang siya'y Mga mahal na kapatid, mula pa po sa simula ng panahon, si Yehova po bilang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay nakipagtipan siya sa kanyang bayan. May nabuo po siyang panukala para sa kanilang ikabubuti at hindi po sa kanilang ikasasama. Panukala po yan upang bigyan sila ng magandang kinabukasan at ng pag-asa. At ito po ay nagpapatuloy maging sa kanyang bagong pakikipagtipan sa kanyang bayan, na ayon din po sa Apostol Pablo ay sa kanila pong ikatatatag at hindi po sa ikawawasak. Ano po ba itong dakilang layunin ng Diyos para sa kanyang mga hinirang at para din po sa buong sangkatauhan? Magsimula po tayo mag-aral. Basahin po natin yung talata sa unang Timoteo sa kanyang 2:4 hanggang 6. Ganito po ang ating mababasa. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan, sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan ng Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Yahushua, Kristo. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay
na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at hiniyayag niya ito sa takdang panahon. Ano po ang dakilang layunin ng Diyos para sa kanyang mga nahinirang at para din po sa buong sangkatauhan? Malinaw po ang sagot ng Biblia. Ang sabi yan, nais ng Diyos, nais po ni Yahuwah na ang lahat ng tao po ay maligtas. Paano po tayo mapapahanay o mapapasama doon sa mga taong ninanais ni Yahuwah na maligtas? Ang sabi diyan, kailangan po na malaman natin, malaman ng tao, ang alin po? Ang katotohanan. Ang salita ng Diyos, ang salita po ni Yahuwah, katotohanan. Kaya gusto ni Yahuwah na malaman ng tao ang kanyang salitang katotohanan para sa kanilang ikaliligtas. Anong katotohanan ito na dapat mapahanay o pumanig ang tao para sa kanyang kaligtasan? Ang sabi sa talata, iisa lang ang Diyos. Pag sinabing iisa, absolute count po yun, mga kapatid. Pag sinabing iisa, walang dadalawa, walang tatatlo, wala po, iisa lang. Ano pa? Iisa din ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao at wala nang iba kundi si Hesus Kristo. Kaya, kung iisipin po natin, paano na yung panalangin na iugnay mo kaming matibay sa diwa at layunin ng aming chairman? Ang kahulugan ba nun ay daraan muna kay chairman bago sa Kristo at patungo sa Diyos? Ano pa? Kung matatandaan niyo, mga kapatid, inalis na ng Yahuwah Kristo minsan at pagpailanman sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos, inalis na yung punong saserdote patungo sa Diyos. Ang tanong bakit ibinabalik pa niyo yung saserdote na inalis ng Kristo? Paano pa? Ano pa po ang isang katotohanan na dapat malaman ng tao para sa kanyang kaligtasan? Sabi diyan sa talata, ibinigay niyo sa Kristo ang kanyang buhay bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito po yung katanungan ng totoo na nais ni Yahuwah na ang lahat ng tao po ay maligtas. Pero kailangan po nating linawin na kapag sinabing hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, binibigyan po natin ng kahulugan yung doktrinang tinatawag na universalism. Ano po yung doktrinang universalism? Yung po yung nagsasabi na ang tao po ay maliligtas din sa bandang huli. In the end, maliligtas din po ang tao. Pero sa ating pag-aaral ngayon, sabi diyan, hindi niya nais na may tao mapahamak. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Marapat dumating muna siya sa pagkaalam ng katotohanan, tunay na kailangan upang hindi siya makasama doon sa pagkakapahamak. Kaya nga, ang sabi sa unang Korinto, kanyang 15:2, ang sabi, sa pamamagitan ninyo'y maliligtas kayo. Kung, kondisyon, kung pangahawakan niyong mabuti ang ipinangaral ko, ang Apostol Pablo sa salita. Kaya may aral na dapat panghawakan, may aral na dapat sundin, may aral na dapat ibuhay. Para Para maligtas. Kaya, pag sinabing ganon, hindi lahat ng tao tutugon sa panawagang ito na dumating sa pagkaalam o alamin ang katotohanan sa ikaliligtas. Kaliligtas ng tao sa kanyang pagkapahamak. Kaya sinabi, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Hanapin nyo, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Pero mahirap yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya, ang kaligtasan, opo, totoo, nais ng ating Panginoong iyo, ang tao maligtas. But it's not that simple. Meron tayong dapat gawin. Kaya isang kaalaman na katotohanan sa mga kapatid, pagsikapan nyo na patatagin ang pagkakatawag at pagkakapili sa inyo. Kita nyo?
Paano maligtas? Kasama din yung pagkakatawag. Hindi lang natatapos sa pagkakatawag. Ano pa? Kailangan pipiliin ka pa din. Ano po ang dapat gawin ng tao upang hindi siya makasama doon sa mga uring mapapahamak? Dito po sa 2 Pedro sa kanyang 3, ang talata po ay 9, ganito po ang ating bababasa. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinood sa inyo at hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ano po ang dapat gawin ng tao upang hindi siya makasama doon sa uri ng mga mapapahamak? Ang sabi, dapat ang pagsisisi. Kaya kung sino man po ang ayaw mapahamak, kung sino man po ang ayaw mapasama doon sa uri mapapahamak, ano pang kailangan? Kailangan ng pagsisisi. Ano pang isang katunayan liban sa pagsusuko ng Panginoong Yahuwah sa ating Panginoong Yesu Kristo na ayaw ni Yahuwah na ang sino man po ay mapahamak. Nandyan din po sa talata. Ang sabi, patuloy pa siyang nagpapahinuhod. Yung kanyang patuloy na pagpapahinuhod, inakaala ng iba na pinagpapaliban ni Yahuwah ang kanyang pangako. Yan ang kahayagan na gusto niya maligtas ang tao, makaalam ng katotohanan. Haba ng pasensya niya. Haba ng pagpapahinuod niya. Kahayagan, gusto niyang ang tao magkaroon ng pagkakataon sa kaligtasan. Anong pinahayag po ni Yahushua na ginawa ng Diyos upang ang tao po ay hindi mapasama sa kapahamakan? Dito po sa 1:6:44, ito po ang nakasulat. Walang makakalapit sa akin, malibang papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Ano po ipinahayag ni Yahushua na ginawa ng Diyos upang ang tao hindi mapasama sa kapahamakan? Ay sinugo siya ng ating Panginoong Yahuwah. Ano po ang dahilan ng pagkakasugo ni Yahuwah sa ating Panginoong Yahushua? Ang sabi niya, yung lalapit kay Yahushua, ano gagawin? Bubuhayin niyang muli doon sa huling araw. Sino pong itong mga tao na bubuhayin ni Yahushua na mag-uli sa huling araw? Tuloy po natin ang basa doon sa same slide. Doon po sa Roma 5, sa same slide po, Roma 5:8-9, ganito po ang ating mababasa. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ng Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Sino po itong tao, mga tao na bubuhayin ni Yahushua na mag-uli sa huling araw? Ay mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Papasok yung ganung paliwanag. Next slide please po, sister. Anong paliwanag niya? Doon sa Acts 20:28, sa Lambda version, kung babasahin natin sa slide, take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Sino daw yung mga tinubos ng dugo ng Kristo? Ayon sa kanila, ginagamit yung Acts 20:28 Lambda version. Nagpo-focus sa loob ng Church of Christ. Kita niyo yung church? Yung C is what? It's lowercase. It's not capitalized. Pero, pag-aralan natin, saan po ba nang galing yung church na yan? Iglesia. Iglesia po Spanish. Yung iglesia, basahin po natin, yung ecclesia, mababasa po yun. Ecclesia is a Greek word meaning assembly or gathering or community or body of Christian believers. Tandaan niyo po, assembly po yun. Gathering po yun. Kaya tinuturo natin, samahan
na mga sumusunod sa ating Panginoong Yahushua. Tuloy pa natin. The word church in its modern form appeared much later in Anglo-Saxon translations and developed through various languages before its first use in English translation, Bible translation by William Whittingham in 1557. Kailan po nauso yung word the church? Ay unang ginamit, 1557. Matagal nang patay ang mga apostol. Nasa langit ng ating Panginoong Yahushua, sa kanilang ginamit yung church. Kaya din yung ginagamit nila do sa 1728, sila daw yun, yung tinubos ng ating Panginoong Yahushua. Pero sa totoo, ano ang church? Nanggagal sa eklesia, samahan, movement. Sino magkakasama o assembly doon sa movement na yun? Yung sumasampalataya, yung nakikinig, yung sumusunod sa ating Panginoong Yahushua. Kaya wala tayong bababasa mga kapatid sa Biblia. Cover to cover na yung mga tagasunod ni Yahushua ay ginawang church o ginawang institusyon. Wala po. Mas lalo tayong walang bababasa yung church, yung institution, ginawang korporasyon. Ginawang corporation soul. Ano yung corporation soul? Siya lang ang may-ari ng lahat ng property ng corporation. Meron bang ganon sa panahon ng ating Panginoong Yahushua? Wala. Meron bang ganon sa panahon ng mga apostol? Wala din. Kaya mali yung pagkakagamit ng Church of Christ, siya ang tinubos ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Kaya tanong kung totoong tinubos nga ng dugo ng ating Panginoong Yahushua Kristo, sino ang kanilang sinusunod? Sino ang kanilang dapat sundin? Ang Kristo ba? O ang kanilang chairman? Sino ang magliligtas? Ang Kristo na magbuwis ng buhay sa kanyang mga tagasunod? O yung chairman na magliligtas sa kanyang mga tagasunod? Mamimili sila. Yung kanilang leader na chairman, nangangailangan din yun mismo ng kanyang sariling kaligtasan. Kaya kung totoong nakinig, totoong sumunod at patuloy na tagasunod ng Kristo, yun lang po ang pananagutan ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Yun lang po ang taong itinuring na matuwid sa pamamagitan ng dugo ng Kristo. Kaya yung idudugtong natin sa ating pag-aaral, twisted. Yung pagkakaturo. Kaya yung mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo, itinuring na matuwid. Sabi nga, hindi sila banal, pero pinabanal ng dugo ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Hindi matuwid, ngunit itinuring na matuwid. Ang sabi sa talata, tiyak na maligtas sa parusa ng Diyos. Pag sinabing tiyak, ano po? Garantisado yun. Sinong gumagarantisado? Ang ating Panginoong Yahushua. Kaya, yung tiniyak na maligtas sa pamamagitan ng pagtubos ng Panginoong Yahushua, sabi diyan, bubuhay mag-uli sa uling araw. Kasama na diyan po yung mga darat ng buhay, mga sumunod sa tunay na pananampalataya, salig dun sa dalisay na katotohanan, saligan sa katotohanan na kaligtasan ng tao. Pag sinabing dalisay na katotohanan, hindi mo pinilipit, hindi mo nilikot yung katotohanan. Kaya yung huling araw yan, na sasalubong muli, yan tinatawag na rapture. Yung pagsalubong sa Panginoon sa iyong papawid. Paano po inilarawan ng ating Panginoong Yahushua yung rapture? Yung pagsalubong kay Yahushua sa iyong papawid. Yung kaligtasan sa mga taong hindi mapapasama sa mga uri ng mapapahamak. Basahin po natin sa unang Tesalonica, sa kanyang 4:13-14, ganito po ang ating mababasa. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo nagsisapalatayang si Yahushua ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman tayo
gayon din naman ang nangatutulog kay Yosua ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Paano po nilarawan ni Yosua yung rapture? Yung pagsalubong sa ating Panginoong Yosua sa himpapawid. Yun yung kaligtasan doon ng mga tao hindi mapapasama sa uri na mapapahamak ay yung mga namatay. O yung mga pumanaw na, tingnan niyo po yung kondisyon, namatay, pumaraw, pero patuloy yung pagsunod sa Kristo. Yun ang makakasama dun sa unang pagkabuhay na maguli. Yun ang mga tao itinuring na matuwid sa pamamagitan ng dugo ng Kristo. Paano naman po yung darat ng buhay? Ituloy natin sa next slide sa 1 Thessalonica 4:15, 18, mga kapatid. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga una sa panahong paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang babang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17. Kung magkagayon, tayo nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't aaliwan kayo sa isa ng mga salitang ito. Paano naman po yung daratang buhay? Malinaw. Ang sabi niyan, pansinin niyo mga kapatid, kung magkagayon tayo nangabubuhay na nangatitira. Hindi sinabing tayo mga natitirang buhay. Klinaro Anong klaro dyan? Yung tayo nabubuhay na nangatitira. Yung po keywords Hindi sinabing buhay o dinatang buhay. Quinalify nyo yung nabubuhay na nangatitira. Anong ibig sabihin po na yun? Kung babasahin po natin Huda to Isaiah 1:9, ang nakalagay dyan, kung ang Panginoong makapangyarihan ay hindi nagtira ng ilan sa atin, natulad na tayo sa Sodoma at Gomora. Kaya yun hula. Doon sa English version, Isaiah chapter 1 verse 9, unless the Lord of hosts had left to us a very small remnant. So, yung pong nangamatay, na nangabubuhay na nangatitira, yung pong hinulaan. Yung very small remnant. Kasama tayo doon, mga kapatid. Anong pagbabago po ba mangyayari sa pagsalubong natin sa Panginoon sa himpapawid? Sabi sa Filipos, sa kanyang 3:21, pagdating babaguhin po yung mahihina natin, yung namamatay nating mga katawang lupa, gagawing tulad na maluwati na tulad ng katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo po. Kaya ang lahat po na makakasama sa pagsalubong sa Panginoon sa himpapawid, yung mga taong makakasama sa kaligtasan. Yung po yung taong mga binanal. Yung po yung mga taong pinaging matuwid sa pamamagitan ng kamatayan ng Kristo. Kaya doon po magaganap yung pagkakasal ng kordero sa kanyang asawa. Yun yung eklesya. Yung samahan o kilusan ng mananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo po. Kaya habang nagaganap ang kasalan, ang kasabay naman po niya na yung tinatawag na 7-year tribulation. Yun po ay hinulaan sa Daniel 9:27, sa Daniel 7:5 o 25. Doon sa second na part
of the second 7-year tribulation. Nasa Apocalypse din po yun sa kanyang 13:5-7 po. E ano naman po ang mangyayari sa ikalawang pagdating o pagparito ni Yesu Kristo? Basahin po natin sa English version. Let me backtrack. So, yung binasa po natin kanina na yung sinabi ko kanina na kung babasahin po natin yung unang Tesalonica 4:15-18, kung mapapansin po natin, sabi sa atin, yung nangabubuhay na nangatitira. Ulitin ko po, hindi sinabi yung natitirang buhay. Ang binigyan ng emphasis, yung taong nabubuhay na nangatitira. Kanino po tumutukoy yung nangatitira? Doon po sa hula sa Isaiah 1:9, sabi, nagtira ng ilan sa atin. Sa English version, sa Isaiah 1:9, ang sabi, unless the Lord of hosts had blessed us, a very small remnant. Kaya yung sasalubong sa ating Panginoong Yesu Kristo sa impagwawid, kasama dyan, yung makakasama doon sa small remnant. Sa ating panahon, mga kapatid. Kaya, ano po ang mangyayari na pagbabago sa pagsalubong natin sa Panginoon sa impapawid? Kaya nasabi ko nung una, babaguin sila yung mahina at namamatay na katawan, gagawing tulad na maluwalhati na katawan ng ating Panginoong Yesu Kristo po. E ano naman po ang mangyayari sa ikalawang kamatayan o pagdating o pagparito ni Yesu Kristo? Nandito po sa next slide, sa English version, babasahin ko po. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones to judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and all of the defiant words ungodly sinners have spoken against them. Ano naman po ang mangyayari sa ikalawang pagdating o pagparito ng ating Panginoong Yesu Kristo po? Pagdating ng ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito, kasama yung sabi sa ibang talata, laksa-laksa. Sa binasa natin, libo-libong mga anghel. Kailan po mangyayari yan? Pagkatapos po ng 7-year tribulation. Anong mangyayari dyan? Nilinaw sa ating talata, sabi, hahatulan yung mga hindi kumilala sa Diyos. Sinabi, they will convict them, all of them. Kaya yung pagkilala sa Diyos, yung pagkunod sa kanyang utos, kaya yung hindi sumunod sa mga utos ng Diyos, makakasama po yan doon sa hatulan, makakasama po sila doon sa parurusahan. Alam natin yung pagkilala sa Diyos, yun din po yung pagsunod sa kanyang mga utos. Ano pang mangyayari? Tuloy po natin sa Matthew chapter 25, verses 31, 34, and verse 41. When the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. And he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Ano pa po ang mangyayari? O tuloy pa natin sa 41. Then he will also say to those on the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting life of fire prepared for the devil and his angels. Ano po ang susunod pang mangyayari? Abay, paghihiwalay-walayin, yung tupa sa kanan, yung sa kaliwa po ay kambing. Sasabihin dyan, sa kanan, inherit the kingdom prepared for you. Sa kaliwa, you are cursed.
you will be relegated to the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Pero kailangang linawin po natin mga kapatid ito, nang ibinaba yung paghihiwalay ng tupa sa kanan at kambing sa kaliwa, verdict pa lang po yun, hatol pa lang po yun. Hindi pa po ito yung actual execution ng verdict. Bakit po? Sa panahon niya, wala pang apoy. Pero ang mga taong parurusahan, nakatalaga na sa parusang apoy. Magkakaroon pa ba ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa ikalawang pagdating ni Yesu Kristo? Meron pa po ba noon? Sa pahayag 20:1-4, ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas. At saka, iginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Iniulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusiyan at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mangahas na magbukas. Ikinong siya upang hindi makapandayas ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Pagkatapos, may nakita ng mga trono at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humato. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Yahushua at dahil sa pagpapahayag nito ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kamay ng kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ng Kristo sa loob ng 1,000 taon. Meron pa po ba, ang tanong magkakaroon po ba ng ulit ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo? Malinaw, opo. Kitang-kita natin sa ating binasa. Meron pang maliligtas. Ayon dyan sa ipinakitang pangitain kay Apostol Juan doon sa pulo ng Patmos. Isa-isayin natin. Pag dumating ang Kristo, kakadena ang Satanas. Diyan magtatatag na tinatawag na Millennial Kingdom. Sa Millennial Kingdom, dahil kinadena si Satanas, ikinulong na, ano naman na po? Wala na. Sino-sino lang po ang tiyak na mabubuhay na muli sa araw na yun? Ang sabi niya, yung mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Yahushua at sa papapahayag nila ng salita ng Diyos. Hindi rin sila sumamba sa halimaw o sa imahen o tumanggap ng tatak sa noo at kanang kamay. Alam niyo kung sino ito mga kapatid? Sila yung dumaan sa 7-year tribulation. Kung makita po ang sequence of events, nandiyan po yung rapture. Yung buhay na nangatitira, yung remnants, sasalubong sa ating Panginoong Hesus Kristo, kasabay din ng binuhay at nakasama sa pagkabuhay na maguli. Habang nasa taas sila, ikinakasal ang tupa at ang kanyang esposa na ecclesia, mangyayari po yung 7-year tribulation. Yung 7-year tribulation, the 3.5 years is tough. Mahirap. Pero mas matindi yung second half. Ngayon, doon sa 7-year tribulation, may maninindigan sa pangangaral kay Yahushua, sa papapahayag ng salita ng Diyos. Anong kanilang kahinatan? Pupugutan ng ulo. Papatayin sila. Ngayon, pagdating ng ating Panginoong Yahushua Kristo sa ikalawa niyang pagparito, sa kanyang pag-establish ng Millennial Kingdom, bubuhayin sila. Makakasama sila doon sa Millennial Kingdom. Makakasama nila yung mga na-rapture na una, na small remnants at mga binuhay na kasama sa unang pagkabuhay na maguli. Kaya sa panahon ng 7th tribulation, meron din pong mananatiling buhay. May mapapatay, may mananatiling buhay.
Yung mananatiling buhay, pagpasok po sa Millennial Kingdom, yun po yung aarihin tupa. Kaya nung binasa natin kanina na slides, pagbubutbuo rin yung tupa at mga kambing. Yung tupa po yung mga natiling buhay dun sa 7-year tribulation. Kaya matindi po yung 7-year tribulation. Kaya pag nakasama tayo doon sa rapture, hindi natin problema yung 7-year tribulation, mga kapatid. Kaya sabi nga ng hula ng ating Panginoong Yehosya sa Mateo 24, sabi makakaranas yung tao ng napakatinding kapigatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo. Ganyang katindi yung 7-year tribulation. Kaya, in contrast, sa panahon po ng millennial years, yung mundo naman po ay makararanas ng panahon ng kapayapaan. Panahon ng kapayapaan na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng tao. Ang tanong saan po matatagpuan itong kaharian? Itong millennial kingdom na paghaharian ng Yehosya Kristo. Basahin po na sa next slide. Sa pahayag 5Gs, dalawang version po na dyan. At sila'y iyong ginawang kaharian. At mga saserdote sa aming Diyos. At sila'y nangagahari sa ibabaw ng lupa. Sa kalimang version, maghahari sila sa mundo. Saan po matatagpuan itong kaharian, yung millennial kingdom na paghaharian ng Yehosya Kristo? Dito po sa mundo. Dito po sa lupa. Kaya mali na naman yung kanilang pinangaral na maghahari daw ang Kristo doon sa langit. Mali. Bakit po? Sinong hari sa langit, mga kapatid? Ang Diyos. Ang Panginoong Yahuwah. Siyang hari doon. Hindi pa pwedeng dalawang hari sa baying banal. Saan maghahari ang Kristo? Sa lupa. Dito siya maghahari. Hindi doon. Kaya mali na naman ang itinuturo sa kanila. Ano naman ang mangyari po pagkatapos magampanan ni Yahushua ang kanyang pagiging hari ng manghari? Doon sa Millennial Kingdom. Basahin po natin sa unang Korinto 15:22-28. Ganito po ang ating mababasa. It's a longest verse. Pagtsikan lang po natin, mga kapatid. Sapagkat kung paanong kay Adan, ang lahat ay namamatay. Yun ang pagpasok ng kasalanan. Gayon din kay Kristo, ang lahat ng bubuhayin. Yung pagpasok ng pagkakataon para maligtas. Subalit ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang panahon. Si Kristo ang unang bunga at pagkatapos ay mga kay Kristo sa kanyang pagdating. Pagkatapos ay darating ang wakas. Kapag kanyang ibinigay ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos nalipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamalaan at kapangyarihan, sapagkat siya kailangan maghari hanggang mailagay na ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paa. Ang huling kaaway na lilipulin ay ang kamatayan, sapagkat pinasasakop ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Subalit kung sinasabi, lahat ng mga bagay ipinasakop, maliwanag na hindi siya kabilang na nagpasakop sa lahat ng bagay sa kanya. Subalit, kapag ang lahat ng mga bagay ay ipinasakop na sa kanya, ang anak ay pasasakop din sa kanya na nagpapasakop ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ang tanong, ano naman pong mangyayari pagkatapos magampanan ng ating Panginoong Yehosya yung kanyang pagiging hari ng manghari? Na isa-isa. Kailangan siyang maghari hanggang mailagay na niya po ang lahat ng kanyang mga kaaway sa kanyang paa. Yun ang gagawin niya. Ang huling kaaway na lilipunin niya ay yung kamatayan. Kaya sabi, hindi mananaig ang Hades doon sa kanyang eklesya. Doon sa mga tagasunod niya. Kaya isa pa, ibibigay ni Yehosya kay Yahuwah yung kaharian. Matapos itong lipulin yung paghahari.
yung lahat ng kapamalaan, yung lahat ng kapangyarihan. Alam niyo, dito niya patutunayan, mga kapatid, pansinin niya. Dito niya patutunayan yung kanyang pagka-tagapamahalang pangkalahatan. Itong panahon, sabi sa Biblia, nalilipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Dito na magkakaalaman kung sino talaga ang tagapamahalang pagkalahatan. Which is in essence, mga kapatid, is way too late. It's almost the end of the game. Ano pa sa kanya lilipulin? Ay sabi ko, yung Hades. Hindi mapapasama sa kamatayan yung napasama doon sa kilusang sumasampalataya kay Kristo. Ang susunod, pagkatapos masakop ni Yahushua ang lahat ng mga bagay, ano mangyayari, mga kapatid? Si Yahushua naman po ang magpapasakop kay Yahuwah. Bakit? Upang ang Diyos, upang si Yahuwah po ang maging lahat sa lahat. Kung ma-imagine po, ang Diyos, si Yahuwah na makapangyarihan sa lahat, siya ang nasa ibabaw ng lahat. Wala nang iba. Okay. Nandiyon yung millennial years. Ang tanong naman ano naman po ang mahalagang mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon? Pag natapos na po yung millennial years. Natapos na po yung paghahari ng Panginoong Yehoshua Kristo dito sa mundo. Basahin po natin sa next slide sa pahayag chapter 20 verses po 11 to 15. Pagkatapos nakita ko ang malaki at puting trono at ang nakapuro, the great white throne. Ang langit at ang lupa ay biglang naglaw at hindi na nakita. At nakita ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Kahit sa dagat sila namatay o sa lupa, naglabasan sila mula sa lugar ng mga patay. At hinatulan ang lahat ayon sa mga ginawa nila. At ang sino mang hindi nakasulat, ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan ng Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Ano po ang malagang pangyayari naman pagkatapos ng 1,000 taon, pagkatapos ng paghahari ng ating Panginoong Yehoshua Kristo sa mundo? Ang sabi sa talata, yan po yung huling panahon na paghatol ni Yahuwah. Yung tinatawag na Great White Throne. Sa kahuli-huli yan, kukupkubin ni Satanas yung kampamento ng mga banal. Pero bago pa mangyari, hindi mangyari, bago pa mangyari, bababa na po yung apoy mula sa langit. Anong gagawin? Susupukin sila lahat. Mamamatay ang lahat. Pero bago yan, itatapon na muna si Satanas doon sa gatag-gatag apoy. Pero may nauna sa kanya. Sinong nauna kay Satanas? Pag itinapon sa gatag-gatag apoy, nandun na po yung hayop. Nandun na yung Antikristo. Yung ayaw pasako sa ating Panginoon. Yung kinukuha, yung kanyang pagiging tagapamahalang pagkaratan. Ano pa? Yung mga bulang propeta. Sama-sama sila doon. Pagkatapos noon, after a while, walang sinabi ang Biblia, bubuhay na po yung mga patay. Hahatulan na po sila doon sa kanilang mga ginawa. Paano pipapataw ni Yahuwah yung kanyang hatol sa sangkatauhan? Basahin po natin sa next slide sa 1:5:28-29. Huwag ninyong itong ipagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan.
Paano po ipapataw ni Yahuwah ang kanyang hatol sa sangkatauhan? Lahat ibubuhayin. Lahat na napatay, makakasama dun sa ikalawang pagkabuhay na maguli. Pagkatapos nilang buhayin, ang sabi, hahatulan sila. Ano ang basihan sa paghato sa kanila? Base dun sa kanilang ginawa. Ang sabi niya, kapag ang pangalan nila hindi nakasulat doon sa aklat, sa pangalan ng aklat, mapaparusahan. Tingnan niyo mga kapatid. Bubuhayin lang para ano? Para parusahan. Napakapait na kapalaran ng mga kapatid. Kung ating isa-summarize yung ating leksyon, nilinaw sa atin po mga kapatid, yung katotohanan na mali, saliwa sa pagtuturo ng Biblia, na ang claim na ang iglesia ni Kristo lang po ang maliligtas. Hindi po totoo, inisa-isa natin. Ang unang pulutong sa kaligtasan, ang makakasama sa rapture, kasama dyan yung bubuhayin na maguli, small remnants. Yung nagtapat sa ating Panginoong Hesus Kristo. Paligtas yun. Ang susunod, yung namatay dun sa panahon ng 7-year tribulation, dahilan sa kanilang paninindigan kay Yahushua Kristo, bubuhayin din maguli. At makakasama sa mga napasama dun sa rapture. 20 pulutong na yun, maligtas. Ligtas din sila. Sino pa? Yung mga hindi namatay, sabi natin, na nandigan sa panahon ng 7-year tribulation, anong gagawin? Aarin din, tupa. Magmamana din ng kaharian. At maaaring may maligtas pa at the end ng millennial years, pag humatol na si Yahuwah. Ayon sa kanilang gawa, na si Yahuwah lang po ang tanging magpapasya. Ay nasaan ngayon yung claim nila? Ang iglesia ni Kristo lang ang maliligtas. Kaya kailangan po nating maibahagi po yung karunungan, yung katotohanan nito na sinasabi ng una pa sa leksyon. Ayaw niyang mapahamak ang tao, gusto niyang maligtas, pero kailang makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ano sa isang pirasong katotohanan na dapat nilang matutunan? Kailang ibahagi natin sa kanila. Ang kaway, kung naghihintay sila sa paghukom. Biruin nyo, hinihintay lang yung millennial, the end of millennial years. Yung paghukom daw. Pag hinintay mo yun, makakaligtaan mo. Ang alin? Yung rapture. Yung rapture na malapit na dumating. Kaya, pag dumating ka doon sa end of millennial years, wala nang Kristo na mananagot sa'yo. Wala na. It's the end of the game. Sino managot? It's on you. Ikaw na po ang mananagot. It's between you and Yahuwah. Kaya, ano po ang tungkulin natin sa Diyos? Upang makinabang ang ating kapwa, tao, sa mga katotohanan ng ating pong natutunan. Dito po sa slide, next slide. The last one. Ang lingkod ng Diyos ay hindi nakikipag-away, kundi mabait sa lahat. Marunong magturo at magtimpi. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumiyag sa kanila para gawin ang nais nito. Ano pong tungkulin natin sa Diyos upang makinabang ating kapwa-tao sa mga katotohanan ng ating natututunan? Ay tungkulin na dapat po nating pagpasya na yayakapin. Ano po yung tungkulin natin yun? Ibabahagi po natin yung lahat ng ating mga natututunan para sa ikaliligtas.
Alam natin minsan magkakaroon ng arguments, right? Dala din yung kanilang passionate na but misplaced understanding of the doctrines. Pero may arguments man, we'll make it civil. We'll make it decent arguments. There's no bickering. Mahinaon po yung counter-argument natin. If they disagree, okay. Pero mahinaon po ang pagsagot. Ipagkakatiwala natin po ang lahat kay Yahuwah na kung paano tayo nabigyan ng kaalaman sa ganitong mga katotohanan, sana din sila loobin, payagan ni Yahuwah na sila din po ay maliwanagan tulad natin. Pag naliwanagan sila, sabi sa Biblia, makakawala na sila doon sa bitag. Makakawala na sila doon sa pagkakabihag ng diablo. Kaya, wag po tayo magsawa na makiusap, makisuyo kay Yahuwah. Na kung maaari po, ipakinggan niya yung ating pagsusumamo sa Kanya. Huwag nating malimutan sa ating panalangin. Hindi lang po sila yung pananalangin din natin sa ating mga sarili. Tayo nakaunawa na huwag na sana po tayong mahiwalay sa ganitong pagkakilala. Huwag tayong mahila ng sanlibutan o kung anuman nakapagpapahamak sa atin ng ating kakarapatan. Ano po ba yan? Kahirapan, kagutom, panib, lahat na. Itinatambak na sa atin mga kapatid. Paano? Kakaunti na lang po ang panahon na ating paghihintay. Kakaunti na lang mga kapatid. Kaya nagmamadali tayong katukin ang ating mga masabuhay. Pakinggan ninyo. Tingnan ninyo. Sa atin din, sabi natin, nagmamadali na, nandyan na. Oo, mga kapatid, malapit na, nandyan na. Ang tanong dapat ba tayo? Are we deserving para sumalubong sa ating Panginoong Yahushua? Ano ang ating pagkukulang? Ano ang pwedeng maghiwalay o mag-alis sa atin ng karapatan para sumalubong, mga kapatid? Isipan natin. Tayo lang po, sarili natin, ang makasasagot niyan. Tayo at ang ating Panginoong Yahuwah. Hindi lamang sila ang makasama sa pagliligtas sa awa ng ating Panginoong Yahuwah, maging tayo, sarili natin, ang sambahayan natin, mga kapatid. Tumayo po kayo, yan po ang ating napag-aralan, tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Panginoon po namin Yahuwah, narito pong muli kami sa iyong banal na harapan. Totoo, nagpapasalamat kami sa lahat ng tinuturo mo sa amin. Mga kakarunungan na maghahatid sa amin sa kaligtasan. Ito po ang katunayan na inihahanda mo na kami sa araw ng pagbabalik po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pagsalubong sa Kanya sa impapawid. Ngunit nangangamba din kami, Ama namin. Totoo, malapit na, kakunting panahon na lamang. Pero kakunting panahon na din po ay paghahanda namin upang kami maging dapat sa araw na yun. Pero nakikita namin sa aming sarili, marami pa kaming kapintasan. Marami pa kaming dapat ituwid sa aming buhay. Marami pa kaming dapat ipagpatuloy na pagbabago po sa aming kaugnayan sa iyo. Kaya kaawaan mo kami, Ama namin. Huwag sanang kung sa anumang paraan mahawalay pa kami sa iyo. Huwag po sanang anumang paraan mawala kami sa mga uri ng mga tao makakasalubong sa ating Panginoong Yahushua. Kaawaan mo kami. Nagpipilit kami, Ama namin. Mababasa mo naman po sa aming puso ang laman ng aming puso na pag-ibig sa iyo.
Kaawaan mo kami, Ama namin, kaawaan mo kami. Totoong dumarang kami sa amin maraming paghihirap. Totoong marami kami dinaranas na pagsubok. Ang pag-asa namin sa araw na iyon, pag sumalubong na kami sa aming Panginoon, matatapos na ang lahat ng ito. Matatapos na po ang aming lakbayin. Matatapos na po ang bigat ng aming pasanin. Kaya kaawaan mo kami, Ama namin. Maging handa kami sa pagsalubong po namin sa aming Panginoon. Kaawaan mo po ang aming mahal sa buhay na wala pa sa ganitong pagkakilala. Palambutin po ang kanilang puso. Alisin mo sa kanilang pagmamatigas. Bigyan mo sila ng puso na nagsisiyasat. Bigyan mo silang pusong hinahanap ang katotohanan mo. Bigyan mo sila ng pusong nagnanais na tunay na makasama po ang aming Panginoong Yehosya. Kawaan mo kami kasama namin. Kawaan mo ang aming bayan. Ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang aming buhay. Huwag mo kaming iiwalayan, Ama namin. Huwag po. Huwag mo kaming iiwan. Sa aming pag-iisa, huwag mo kaming iiwan, Ama. Aaliwin mo kami, Ama namin. Patatawarin mo kami sa aming pagkukulang. Habahan mo po ang pagpapahinuot sa amin upang makarating kami na ligtas sa araw po ng pagdating po namin Yehosya Kristo. Ganap ang aming pag-asa at pagtitiwala. Tinanggap mo na po ang aming pakiusap at pakisuyo sa iyo. Sapat ang lahat ng ito hiling po namin sa tanging karapatan po lamang at pangalan ng aming Panginoon at pagligtas. Panginoon po namin Yehosya Kristo po. Sa Espiritu Banal, ialak ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Yahusha. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahusya, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, makita po yung reminders natin dyan sa next slide natin na yung pagpapatuloy po ng ating pag-aabulo, yung offerings, pwede po natin gamitin yung QR code na nasa website po natin. What it does is brings you to the URL o sa website na doon po tayo makapaghahandog po ng ating abuloy po. As usual, ipanalangin po natin kay Yahuwah, yung mga leader po ng mga bansa. Kung ano man po ang gusto o kalooban ni Yahuwah, siya po ang mangyayari. Wala po tayong say doon, mga kapatid. Ang sa atin lang po ipanalangin para tayo makapagpatuloy nung ating payapang paglilingkod. Yan po ang ating mensahe sa ngayon at ating pong pag-aaral. Have a nice weekend po, mga kapatid. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkakyat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol